walang lusot ang may atraso. Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Bahay ng isang ginang sa San Miguel, Bulacan, madalas paulanan ng malalaking bato ng isang lalaki. Tatamaan ako! Pag dumugo yung ulo ko, sinasabi ko sa'yo, aray, tinatamaan ako. Ilang beses na rin daw siyang tinamaan at nasiraan ng mga kagamitan. Yung aking mga kasangkapan, kupi-kupi, basag-basag. Sino nga ba ang lalaking ito? At ano ang rason sa likod ng kanyang panggugulo? Tatamaan ako! Sa San Juan City, sunod-sunod na tilangay ang mga motorsiklong nakaparada sa kalsada noong nakarang taon. May nauuso raw na modo sa syudad kung saan sa isang iglap lang, nag-disappear na ang iyong nakapark na broom-broom sa kalsada. Mga kuya, malapit nang mabisto ang inyong mga paandar. Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hakanapan ng solusyon. Ito ang Bagong News Sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas sa kabusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Perwisyo raw sa kanilang barangay ang isang lalaking napapadalas ang pambabato at pagwawala. Maging ang bahay ng isang senior citizen hindi nakaligtas. Ano nga kaya ang dahilan ng tila hindi mapigilang bugso ng kanyang galit? Tumigil ka na, yan na naman! Maririnig sa cellphone video na ito ang pagkalabog ng tipak-tipak na bato sa bubong ng bahay ni Josefina Aquino, 67 taong gulang. Nabidyohan ang ilang beses na pagwawala ng lalaki na apo pala mismo ni Josefina. Itatago namin siya sa pangalang Harold, 25 taong gulang. 2 buwan na raw ang nakalipas mula nang magsimulang maging mapanakit si Harold. Sa unang video, sandali hong magkakaroon ng katahimikan dahil yung binata ay lumabas ng bahay. Pero ilang segundo lamang, matapos ho ang katahimikan na ito, muling babalik ang lalaki. Muli niya uling pinukol ng bato ang kanyang lola. Nariyan ho, siya ho'y nakaputi sa labas ng pintuan. Napamura ho ang lola matapos na siya'y tamaan ng bato sa ulo. Ito mo ginawa sa akin, inditsahan ako ng kawayan, ayan. Ala ng salamin. Ayun, ala na rin salamin. Doon, ala na rin mo, andun sila. Yung aking mga kasangkapan, kupi-kupi, basag-basag. Naku, di mo yung binasag ko. Madalas din daw ang pambubuli at pang-aaway kay Harold ng mga kapitbahay. Abot ang bully sa kanya ng kapitbahay, ng mga bata rito. Ngayon, pagka sinasabihan siya, baho mo. Sa tuwing naiinis o naiinip, nagagalit at nagiging mapanakit daw si Harold. Nagalit din sa pamangkin ng asawa ko. Nagbato siya doon, nagbato siya ng nagbato. Nakasira siya ng estante. Ayun, nagbayad ako doon. Ang mga kapitbahay ni Nanay Josefina napeperwisyo na rin daw sa hindi mapigilang galit ni Harold. Ang babalibag ng bahay. Kung tamaan yung mga bubong namin ay lalaki ng mga baterya sa taas. Minsan po nakakaranas rin po kami ng pagbabalibag ng mga bote. Tapos pagdating dito, mga basag na bote. Yung mga bata, alerto naman, tumatago. Susunod! At masakit ang aking kalooban, pinipilit ko siya na ikadena na lang. Nawala na silang masabi. Abangan mamaya, grupo ng lalaki sa San Juan City. Mga tirador ng nakaparadang motorsiklo? Resibo, walang lusot ang may atraso. Resibo, walang lusot ang may atraso. Pag dumugo yung ulo ko, sinasabi ko sa'yo, aray, tinatamaan ako, ka.
Dahil sa mga hindi na makontrol na sumpong ni Harold, napilitan si Nanay Josefina na ikadena at ikulong sa kwarto ang apo. Meron ng 2 buwan ngayon. Hindi ko na pwedeng hindi ikadena kahit masakit sa kalooban ko. Dahil sinasabi nga nila, ikadena ko, ba't ko pinawawalan? Sobra ng sakit. Sabi ko, ginagawa namin ng paraan para hindi makabato, para hindi makasak. Hanggang kinakadena namin. Kahit masakit ang aking kalooban, pinipilit ko siya na ikadena na lang. Sabi nila, kailangan dyan patayin. Sabing gano'n. Kwento ni Nanay Josefina, sanggol pa lang si Harold nang iwanan ito sa kanya ng kanyang anak. Mula noon, si Nanay Josefina na ang tumayong ama, ina at lola ni Harold sa loob ng 25 taon. 1 buwan pa lang iwan sa akin ng nanay yan. Sabi, magtatrabaho. Nakaraan ako, hindi man lang nagpakita siya hanggang sa ngayon, hindi man lang siya nagpaparamdam. Pero yung tatay sa Pampanga nakatira, nakapag-asawa uli. May 2 anak na ron. Sa sitwasyon ni Nanay Josefina, 1 buwan pa lang. Pinapacheck up po naman sa mental. Sabi ko ganun nga, nagwawala, nagbabato. Pero ayaw nilang tanggapin doon. Kasi nga, special, inborn daw. walang makapagsabi kung ano ang sakit ng apo at binigyan lang daw si Nanay Josefina ng gamot na ipapainom kay Harold bilang pampakalma. Baka hindi ko kaya inumin na lang. Yung isa para pampakalma, yung isa naman para sa isip niya. Pinapainom sa kanya. Kaso parang hindi na rin tumatalab. Susunod, nangyari ang isa sa mga kinatatakutan ni Nanay Josefina. Hoy! Aalis tayo! Halika na. Sa San Juan City, may nauuso raw na modo sa syudad kung saan sa isang iglap lang, nag-disappear na ang iyong nakapark na broom-broom sa kalsada. Resibo, walang lusot ang may atraso. Resibo, walang lusot ang may atraso. Ang dumi ng ulo mo, oh. Araw-araw umiikot ang oras ni Nanay Josefina sa pag-aalaga kay Harold. Pagkatapos niyang paliguan at bihisan ang apo, nangyari ang isa sa mga kinatatakutan ni Nanay Josefina. Hoy! Aalis tayo! Si Harold naglakad palabas ng kanilang bahay at hinabol siya agad ni Nanay Josefina. Halika na. Pag uwi ng bahay, muling ibinalik ni Nanay ang kadena sa mga paa ni Harold. Hindi na matatagal. Kukuhanan ka lang. O, halika. Ang dali na. Mahal na mahal ko, kaya lang, hindi naman ako nakaranas ng ganyang hirap. Sadya, sa kanya lang. Kahit ako nahihirapan, okay lang. Inilapit ng resibo sa lokal na pamahalaan ng San Miguel, Bulacan ng hiling ni Nanay Josefina na mapatignan si Harold. Agad naman silang pinuntahan ng ilang kawani ng Municipal Health Unit at ilang social workers. Nakakatulog ka ba? Nakakatulog po ako. Maganda ka matulog, maganda ka Opo. kumain. Oo. Tapos uminom ka ng gamot mo. Apo. Pero ito po. Binigyan si Harold ng karagdagang mga gamot at tinurukan din siya ng pampakalma. Ay, okay na. Bilis. Regular yung inom niya ng gamot. Yun ang maganda doon. Guided siya ng lola niya. Tsaka yung injection niya, monthly naman. Para lubusang maunawaan ang kondisyon ni Harold, minabuti ng resibo na patignan siya sa isang espesyalista. Mula San Miguel, Bulacan, bumiyahe ang resibo patungong Mandaluyong City. Pagdating sa klinik, sumailalim si Harold sa mga pagsusuri. Taga saan ka ba? Saan ka umuwi? Sa bukid. Sa bukid. Sino ba ang kasama mo? Ito po. Ang pangalan?
Nanay ko. Nanay mo? Oo. Naturuan ka ba ni nanay mo na bumilang sa daliri mo? Apa. Sige nga, pakita mo nga sa amin kung paano. Natatakot po eh. Ba't ka naman natatakot? O nahihiya? Oo, kahit na, turuan. Say, i-guide kita. 1, 2, 3. Hindi siya ganong maalam sa ganito. Minsan daw, tinutukso ko ng mga kalaro mo. Then, yung pamamato sa bahay, bawal din yun. Ba't ka ba namamato ng bahay? Tinutokso po. Tinutokso. Ipinakita rin ni Nanay Josefina ang mga gamot na pinapainom niya sa apo. Ito pong gamot na to, pag ininom niya to, makokontrol po yung galaw niya. Hindi po, hindi na po makuha. Kung pag-inom po ng gamot, depende sa tinatawag nating body metabolic rate. Sa tulad ng apo mo, hindi na kaya nung dosage ng gamot yung body weight niya. Ibig sabihin, kailangan na nating taasan po. Ha? Base sa kanyang inisyal na obserbasyon, bukod sa developmental delay, may schizophrenia raw si Harold. Isa itong kondisyon sa pag-iisip na nakakaapekto sa persepsyon ng realidad. Maaari din itong magdulot ng pagiging agresibo at kawalan ng kontrol sa mga emosyon. Then, isa pang problema natin dito sa batang ito, o kay patient J, yung tinatawag nating level of mental retardation o yung IQ niya is napakababa sa ngayon. Kaya hindi mo talaga siya maturuan ng tama kasi based dun sa IQ niya, hindi niya ngayon malaman kung ano ang tama at kung ano ang mali. Para sa psychiatrist, hindi rin daw makatutulong na nakakadena si Harold. Isa sa mga maling gawain natin na para lang, sabi natin, nagbibigay din ng comfort sa atin. Kasi pag naitali mo yung pasyente, naikulong mo yung pasyente, is wala ka ng responsibilidad sa kanya, which is mali. Ang mga katulad nila is dapat inuunawa. Imbis na ikulong o itali natin sa bahay. Tinuruan ng espesyalista si Nanay Josefina kung ano ang mga dapat niyang gawin tuwing mangyayari ang pagwawala ni Harold. Niresetahan din siya ng mga bagong gamot na mas epektibo raw sa pagpigil sa mga pagwawala ni Harold. Nagbigay tayo ng isang gamot ngayon, pinalitan natin, para at least yung gamot na to, makokontrol yung napansin nyo kanina, bigla siyang tumatawa, tapos bigla siya nagsasalita mag-isa. Sa pagkalas ng kadena ni Harold, umaasa si Nanay Josefina na simula na ito ng patuloy niyang paggaling. Hinahangad din niya ang mas malawak na pangunawa ng mga nasa paligid tungkol sa karamdaman ni Harold, kasabay ng walang hanggan niyang pag-aaruga sa minamahal niyang apo. Pagsapit ng dilim, umaaligid na ang ilang kalalakihan sa San Juan City na tila may inaabangan sa kalsada. Ang kanilang mga mata, bising-busy na pala sa paghahanap ng matatangay na motor na nakaparada. Malapit na kayong humarurot patungong presinto, mga kuya! Madaling araw ng December 31, 2024, dumating ang isang grupo sa harapan ng mga nakaparadang sasakyan sa Barangay 11, San Juan City, sakay ng isang motor. Bumaba ang dalawang lalaki at nagmasid sa paligid habang pasimpleng tinitignan ng isang motor. Lumilibot sila sa mga area, sa mga subdivision na kung saan naghahanap sila ng mga potential targets. At pag meron na silang nakita, especially yung mga motorsiklo na hindi nakalock yung manibela, babalik sila. Nang makumpirmang hindi nakalak ang manibela, may sinuksok ang isang lalaki sa susian ng motor. Nang mabuhay ang makina, sumakay na sila ng kanyang kasama at humarurot na palayo ng kalsada. Ang may-ari ng motor na si Christine, hindi inaasahang ibang handa pala ang sasalubong sa kanya sa bagong taon. 6 a.m. po, lagi po kasi yan, araw-araw po talaga namamalengke yung mama ko. 7 a.m. po, kinatok niya po ako, sabi niya nawawala daw po yung motor namin. Kala ko nagbibiro lang po siya eh. Pumunta si Christine sa barangay para magpa-blatter sa pag-asang mahanap pa ang kanilang sasakyan. Paggising ko pa lang, parang hindi pa siya nagsisink in eh, na baka may nang trip lang, or baka na-tow, ganon. Nung dumiretso po ako ng barangay namin, sa mga tanod po, nagpa-review po kami ng CCTV nung huling oras na nakita ko po siya. Sa CCTV video, makikitang sinakyan ng isang lalaki ang motor ng umilawang headlight.
umangkas ang isa pang lalaki at saka sila umalis sa lugar. First time po, and parang hindi po namin talaga inakala kasi sa barangay po namin. Ang tagal na po sa amin ng mga motor namin na safe lang talaga. Umaga ng December 31, 2024, inilapit na rin ni Christine ang reklamo sa San Juan City Police pero hindi raw malinaw kung saan dinala ang kanyang motor. Ito ay successful na na-start, na force start ng mga kawatan. So ginamitan nila to ng pick lock. Pagka kuha po ng motor ay naitakbo po to sa isang lugar. Unfortunately, na-dispose na po ang motor. Nabenta na po sa isang unknown na buyer. Bukod sa nawawalang motorsiklo, hindi pa rin natutukoy ng mga otoridad ang dalawang kawatan ng motor ni Christine. Madaling araw ng January 7, 2025, huling-huli ang isang lalaking naglalakad sa kalsada sa barangay Addition Hills, sakop po ng San Juan City. Huminto ito sa paradahan ng mga motorsiklo at tinanggal ang nakaharang na upuan. Umupo ang lalaki habang tinitignan kung ano ang nasa kanyang paligid. Nang makahanap ng tempo ang lalaki, dito na niya pinaandar ang motorsiklo at iginilig muna sa tabi. Maya-maya pa, biglang dumating ang isang nagpapatrol na police mobile. Tinanong ang lalaki kung sa kanya ba ang motor na pilit niyang tinutulak. Nang hanapan ng mga ORCR at susi para sa motor, wala itong maipakita. Oh no, kuya, galingan niyo po ang pagrarason sa mga otoridad. Nung sinita po siya ng ating kapulisan at tinanong po kung bakit niya ginagawa ayon, ang sabi niya daw ay ang motor ay pag-aari ng kanyang pinsan at kanya lamang itinatabi. Nang walang maipakitang dokumento at susi para sa motor, agad dinampot ng mga pulis ang lalaking naaktuhan sa CCTV video. Nagpulasan daw ang kanyang mga kasamahan pero naabutan ng mga otoridad ang isa sa mga ito. Nang makumpirmang kagrupo ito ng suspect, pareho na silang dinala sa presinto. Paglabas ko, bibili sana ng pagkain. Siyempre magmamotor ako. Pagtingin ko dun sa parking, hinanap ko yung motor ko, nawawala. Yun, tapos hinanap ko sa buong street. Lumipas ang 30 minuto ng paglilipot sa lugar pero bigo pa rin siya sa paghahanap ng kanyang sasakyan. Maya-maya pa, nakita ni Justine ang mga pulis na nag-iikot sa kanilang lugar. Tapos biglang may umikot ng pulis. Doon na sila nagtanong. Doon ko na na-confirm na nakarnap. Doon ko na sila na-meet mismo. May nahuli sila na may nang karnap. Tapos confirm sa akin yung motor. Mahigit 80,000 pesos ang halaga ng kanyang sasakyan na muntik ng batangay ng lalaki. Nung nalaman ko nga lang po nawawala yung motor ko, hindi po talaga ako makakatulog. Hindi lang naman siya pang alis-alis eh. Pinang-aano ko siya sa trabaho, kaya napakalaking kawalan sa akin nung pag nawala yung motor. Sa pagkakahuli sa lalaking tumangay ng motorsiklo kay Justine, napagtagni-tagni ng mga otoridad na galing din sa parehong grupo hindi umano ang dalawang lalaking tumangay ng motorsiklo ni Christine. Itong bagong insidente po ay 3 personnel naman po yung involved. Yung 2 personnel po na involved nung December 31 ay involved pa rin po. At maliban sa kanilang 2 ay meron pa silang isang kasama. Ayon sa ibinahaging impormasyon sa atin ng San Juan Police, yung isang lalaki na humatak sa motorsiklo ni Christine ay siya ring humatak sa motor ni Justine. Kung inyo pong makikita, parehong-pareho po ang modus na isinakatuparan. Hihinto sila sa mga nakaparada na sasakyan. Magmamasid-masid sa paligid at kapag na-verify na wala ng tao o nakamasid, susubukan na nilang paandarin yung motorsiklo. Sa investigasyon, napag-alaman nilang ang grupong kinabibilangan ng mga suspect sangkot din sa mga kasong carnapping, violence against women and children at iba pa. So ito pong grupo ay nagsimula sa mga magpipinsan na grupong kalalakihan pero later on ay nagsama rin po sila ng mga mangilan-ngilan na kababaihan para hindi sila maging kahina-hinala sa ating mga pulis. Galing talaga itong grupo na to para less suspicion ang ginawa nila, walang covering sa kanilang mga muka. Dahil sa matibay na ebidensya ng mga pulis para sa pagdangay ng mga motor ng mga suspect, tuluyan na silang sinampakan ng kasong anti-carnapping o RA 10883. Sakaling mapatunayan na nagkasala, pwede silang makulong ng 6 hanggang 12 taon. Sinubukan ng resibo, nakunan sila ng pakayag pero Ano na po namin, ma'am, kasi meron na po kami kaso, ma'am. Wala po yung
Humingi po kami ng tawad mo. Kasalukuyan pa rin hinahanap ng mga otoridad ang ilang pang miyembro ng grupo. Dahil sa magkakasunod na pangyayari, siniguro ng lokal na kapulisan na mas babantayan nila ang lansangan. Magkakaroon po kami ng intensified na backtracking po. Sisiguraduhin po namin na yung kasapi ng grupo, lahat po sila ay mananagot sa mga kanilang krimen na nagawa. At para naman sa mga motorista, So ang may papayo po natin sa ating mga kababayan is pag nagpark po kayo ng inyong mga motorsiklo, is siguraduhin nyo po na secured siya. Kapag po nakakita rin po kayo ng mga estranghero na hindi sa inyong lugar, is magkaroon na rin po kayo ng konting duda. nakalusot man sa nakaraang mga insidente ng pagnanakaw umano ang mga miyembro ng grupong kinabibilangan ng mga suspect. Hindi titigil ang mga alagad ng batas at resibo na suyuri ng lansangan, tulungan ng mga nabiktima at matunton at mapanagot ang may atraso. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang kabisado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.